Hari ka sa kanang hari, O Lord God. Nandito po kami, Panginoon. Hallelujah. Muling pagbukas po sa area of sanctuary, O Lord God. Patuloy po kami, Panginoon, na nagmamakaawa sa iyo. Salamat sa restoration. Salamat, Lord, na muli, Panginoon, hinipo mo po ang puso ng aming owner, na muli, Lord, buksan po niya ang gawain nito at ikaw po yun, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Na hindi lang po, hallelujah, ang owner, kundi, Lord, lahat ng mga members, Lord, makabalik po sila dito, Panginoon, dahil ikaw ang nagsabi na inyong mga salita hindi pabalik sa iyo na walang bunga, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, kiniklaim po namin, Panginoon, na ang magbunga to ng marami pa, O Lord Jesus, na gagamitin mo, hallelujah, sa panahon ngayon, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil ramdam po namin na palapit na po ang inyong pagbabalik, O Lord God. Kaya, Lord, nawa, Lord Jesus, hallelujah, isa man din kaming linisin mo, isa din po kaming palakasin mo, isa din po kaming baguhin mo, Panginoon, mula sa aming mga iniisip na negatibo, Lord. Gawin mong positive, Panginoon, at malalim pa na pag-unawa sa inyong mga salita, O Lord Jesus. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Anuman distraction sa oras nito, ngayon pa lamang, wala ko siyang karapatan sa pangalan mo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Dinudurog po namin, sinatapon doon sa pinakamalalim sa tagat-tagatan na apoy, hindi po siya makabalik, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. We claim victory and we claim revival. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil dandahan lang daw po yung boses ko. Hallelujah. At hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Talagang mga kapatid, no? Hallelujah. Pag ang Diyos talagang mangusap at hallelujah, mayroon talaga siyang paraan, mga kapatid, na hallelujah, magagamit din tayo paminsan-minsan. Hallelujah. At nagagalak ako, hallelujah, sa tiwala ng Diyos at lalo na po sa honor dito, no, sa pag-message mo po sa akin at imagine, mga kapatid, how many years, hallelujah, na-message mo po ako at nasabi ko, praise God, Lord, ikaw to yung kausap ko. Parang inuutusan mo ako ngayon, praise God, hallelujah. Kaya nung nag-study ako sa fasting, sabi ko, Lord, ang inyong kalooban, nawa ang siyang masusunod lagi sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayo po ngayon ay nire-restore ng ating Panginoon. Hallelujah. At hallelujah, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, dadako po tayo. Amen. Sa kanyang salita, mga kapatid, na ang ating pamagat po, hallelujah, ay tinawag po diyan na not in vain. Hallelujah. Amen. Not in vain, mga kapatid. Ang ating mga ginagawa is not in vain in the Lord. Hallelujah. Lagi nating sabihin, hallelujah, na sabi nga dito ni Apostol Paul, mga kapatid, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for for uh, for for as much and as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Hallelujah. Yan po yung ating pamagat, mga kapatid, na yung ating pagpapagal, hallelujah, ay hindi po yan walang kabuluhan, mga kapatid. Lahat po yan ay magkaroon ng kabuluhan. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Kung titingnan natin dito si Apostol Paul, mga kapatid, siya po yung sumulat sa 1 Corinthians, mga kapatid, hanggang sa marami po siyang books, no? 13 books po yung naisulat po ni Apostol Paul, mga kapatid, nung siya po ay, hallelujah, ginagamit ng ating mahal na Panginoon. At I believe, hallelujah, na kilalang kilala na po natin sa Apostol Paul. Hallelujah. At muli, ipakilala po natin sa panahon ngayon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, not in vain. Hallelujah. Hindi sayang. Kung baga, mga kapatid, nagtatanim ka, walang sayang talaga pag yan po ay tutubo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, praise God, hallelujah. Ang ibig sabihin ng in vain, mga kapatid, is walang sayang. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, alam ninyong hindi masayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Itong pagpapagal natin. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, alam po natin ang pakiramdam kung nilamon na po tayo ng sistema ng mundo. Ano yun? Yung naglingkod ka ng 10 years, pero isang pagkakamali mo lang, mga kapatid, nakalimutan mo na, no? Nakalimutan mo na yung
pagka tinawag natin. Pero hindi po yun mga kapatid, yung nagbigay tayo ng time sa Diyos. Nung umatin ka lang, ah, hindi mo alam kung ano yung inaatinan mo, pero nandoon yung conviction ng Panginoon mga kapatid, nagbigay mga kapatid na, ano yun, parang mayroon akong hinahanap na hindi ko pa talaga nakita yan. Parang meron tayong nawawala mga kapatid na hindi tayo mapalagay. Siguro ganyan ang feeling ng ating owner dito. Kasi totoo man yan mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, hallelujah, hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali, parang maghahanap ka ng, parang, parang meron akong gawin na hindi ko nagawa, 'no? Ma-imagine natin mga kapatid, kahit sino dito basta ikaw ay ginamit ng isang leader mga kapatid, gano'n ang pakiramdam niyan. Basta tunay kang tinawag ng Diyos, maramdaman mo talaga 'yan na ikaw mismo parang parang hindi ka napakali, tapos sabi mo, "Parang mayro'n akong gagawin, hindi ko alam anong gagawin ko." At sa pag-iisip niya mga kapatid, napaisip niya na buksan ko ulit yung VR na 'yun, hallelujah. Na minsan hindi natin maintindihan mga kapatid, yung ating naramdaman, 'no mga kapatid, praise God. Hallelujah. Sabihin man o hindi sa akin or ang Panginoon po kasi ang nakakaalam sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Kaya na-open ulit ang VR na ito. Amen? Hallelujah. Kaya hindi sayang yung ating pagtatanim nung isang taon, ilang taon tayo dito mga kapatid, nagsasama-sama. Hallelujah. Nagbigay tayo ng oras. Hallelujah. Napagalitan tayo ng amo, nagpatago tayo sa CR. Hallelujah. Para lang makapag-awit. Ano pa mga kapatid? Amen. Napagalitan pa ako sa amo nung dati dito sa area of Sanctuary. Sabi ko, sige lang madam, ang tuson lang nato ang atong sakit, no mga kapatid. Yung umiyak ka mga kapatid na sa mga kaluluwa ng mga tao, every time na attend ko ako ng fasting mga kapatid, may fasting kami, maiyak ako. Saan ako maiyak dun sa mga tao na nahiwalay na sila, hindi na sila nakikita sa gawain, yung burden na binigay ng Diyos sa atin sa mga kaluluwa. Kaya yan po mga kapatid ay mula po yan sa ating Panginoon. Nilagyan po tayo ng Diyos din ng tinik na bakit nandito na ako, may trabaho ako, kumbaga, kung pwede naman, gagala ako, pwede naman din, may pira naman ako kung gusto kong bilhin, pero hindi pa rin ako, parang meron pa rin akong kulang, no? Hallelujah, kahit hindi mag-testimony yung ating owner dito or kahit sino sa inyo, mga kapatid, mayroon kayong ganun hanggat mula nung nataniman tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya si Pablo mga kapatid, hindi basta-basta nagsabi na hindi sayang. May dahilan, may bigat na naranasan si Apostol Paul mga kapatid. Ginagamit ni Pablo yung pagbabago sa kanyang buhay. Yung bigat na yun mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano ang ibig sabihin ng not in vain? Amen. Okay, dito po tayo mga kapatid. Not in vain. In Greek word, kinos or empty, void, or walang laman, walang bunga, walang saysay. Yun pong not in vain mga kapatid or ang Greek word ng in vain or vain mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, pero ang sinabi ni Apostol Paul mga kapatid, hindi empty, hindi void, hindi sayang. Lahat ng ating ginagawa, hallelujah, ay hindi po yan sayang mga kapatid. Hallelujah. Bakit hindi sayang? Bakit hindi sayang? Ang tanong dito, bakit hindi sayang? May sagot po tayo o punto na tatlong punto mga kapatid dahilan mula sa ating key verse. Sa 2 Corinthians chapter 15 mismo na chapter mga kapatid. Hindi sayang kasi may resurrection. Amen? Hallelujah. Ano po yung resurrection mga kapatid? Mabasa po natin sa verse 14. Hallelujah. Sabi dito sa 14 mga kapatid. Ang sabi dito, kung si Kristo hindi muling na binuhay, walang saysay ang ating pagpapangaral. Amen? Kung hindi tayo kung ang Diyos mga kapatid hindi siya nabuhay nung mula siyang namatay, ay walang saysay ang ating pagpapagal dito. Pero dahil ang Diyos po ay siya muling namatay at nabuhay mga kapatid pangatlong araw, ay ngayon po may saysay po lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Hallelujah. Praise God. Lagi nating tandaan mga kapatid ha, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, walang saysay ang ating pagpangaral, pagpapagal,
pagpapagod-pagod dito sa gawain. Pero dahil may saysay po mga kapatid, kahabag-habag tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Walang saysay din ang pananampalataya kung ang Diyos hindi muling nabuhay. Pero dahil nabuhay po siya mga kapatid, meaning dito, kung patay pa rin ang ating Panginoon, lahat ng ginagawa natin dito sa church, sa online, ay drama lang ito mga kapatid. Amen? Drama lang ito. Kumbaga mga kapatid, yung pag-serve mo, theater lang. Yung pagbibigay mo, tapon pera lang. Pero yung pag-iyak mo ay luha, sa hangin lang. Kaya sayang, empty mga kapatid. Pero sabi dito sa Proverbs or verse 20 mga kapatid, ngunit si Kristo ay muling binuhay. Ibig sabihin, nabuhay po ang ating Panginoon mula po sa kanyang kamatayan. At ang nangyari mga kapatid, hallelujah, kaya mayroon tayong basihan kung sayang o hindi. Anong sayang mga kapatid? Ang basihan kung sayang, yung hindi namatay at hindi nabuhay ang Diyos. Pero hindi, dahil hindi, hindi sayang. Bakit mga kapatid? Muling binuhay, muling nabuhay po ang ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, buhay din, hindi patay mga kapatid. Amen po ba? Hindi sayang. Kahit hindi po pa nakita ngayon mga kapatid, yung pagpapagal mo, yung pagsisend mo ng link mga kapatid. Hallelujah. At least nagawa ko Lord ang part ko. Amen? Praise the Lord. Kahit hindi man umaten yung iba mga kapatid, dinididma man nila yung link na yan, okay lang. At least nagawa mo mga kapatid. And I believe na ang feeling po ng owner ngayon, masaya po yan mga kapatid. Dahil nagawa niya ang nais ng Diyos. Hallelujah. Ito man ang nais ng Diyos mga kapatid. Na magkaroon tayo ng gawain. Maibalik ng gawain dito mga kapatid. Praise God. Kaya ito yung itatanim natin sa ating puso na kahit na Lord, trabaho lang ako ng trabaho kasi hindi naman ako yung magpabunga Lord, ikaw naman. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lagi nating tandaan lahat ng ginagawa natin. Hallelujah. Lahat ng ating pagpapagal ngayon mga kapatid, hindi po yan sayang sa harap ng Diyos. Hindi pa man natin nakita ngayon ang resulta, pero naramdaman natin mga kapatid. Tuwing tayo'y tumugon tayo sa tawag ng Diyos, nandoon yung pagpapala, nandoon yung kasayahan mo, nandoon yung, kahit nga nag-lead ka lang ng prayer mga kapatid, ang saya-saya mo pagkatapos mo mag-lead. Hallelujah. Kaya isang illustration mga kapatid, isang butong tanim, itinatanim ito. Pag nagtanim ka ng buto, tinabunan mo yan sa lupa. Siyempre nawala, namatay. Sayang ba mga kapatid? Hindi, kasi sayang, ilang araw mga kapatid, tutubo yun, mabubuhay yun, magbubunga yun mga kapatid. Ganun din po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. No, mga kapatid, habang nagtatanim tayo, yung tinatanim natin, namamatay pa yun bago yun tutubo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, pag tutubo yun, mga kapatid, magbubunga yun. Ganyan ang pagpapagal natin sa ating Panginoon. Itatanim lang natin sa tuwing namamatay sa mata ng tao, ay wala naman yung saysay. Yung open-open nila dyan, wala naman yung saysay. Pero kay Lord, pero sa ating Panginoon, tutubo, babangon, at magbunga, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Hindi sayang yung ating pagpapagod, mga kapatid. Kasi, in the Lord, or sa ating Panginoon tayo nagpapagal, sabi dito, in union with the Lord, connected sa Lord, or connected tayo sa ating Panginoon. Ang tanong, pinagkaiba ang pagpapagal versus pagpagal in the Lord. Una, pagpapagal lang. Ito mga kapatid, meron tayong
tinatawag na ah, pagpapagal, ibig sabihin, dalawa po itong pagpilian natin. At ikaw lang at ako ang makakaalam kung anong pagpapagal na mayroon ka. Una, pagpapagal lang. At pangalawa, pagpapagal in the Lord. Itong pagpapagal lang para sa tao lang yung ginagawa natin. Makita natin na talagang appreciative tayo sa tao. Ang tawag doon, pagpapagal lang. Pero kung pagpapagal in the Lord, ang tawag dito, nagpapagal ako para sa ating Panginoon, para kay Lord. Ang pangalawa, sabi dito mga pagpapagal para sa posisyon. Gusto lang na um, tumaas yung ranggo ko. Ibig sabihin doon, nagpapagal ka lang para makita na magaling ka or para tumaas ang inyong ranggo. Pero kung nagpapagal ka para kay Lord, nagpapagal ako para sa kingdom ng ating Panginoon. Katulad na lang dito, pangatlo mga kapatid, sa example sa pagpapagala, para sa sahod. Ginagawa mo na lahat mga kapatid para mataas yung sahod mo. Para sa atin naman ngayon, sa ating Panginoon, para sa kaluluwa. Kahit napagalitan tayo kaamo, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang magkakaiba, pagpapagala at pagpapagal sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Yung pagpapagal sa tao, sayang lang yun. Yung para sa posisyon lang, sayang lang din yun. Para sa sahod lang, sayang lang din yun. Para mapuri ka sa tao, sayang lang din yun, mga kapatid. Ang resulta, yun po tinatawag kinos or sayang. Pero ito yung hindi sayang, mga kapatid. Nagbigay ka ng oras sa Diyos para sa ating Panginoon. Nagbigay ka para sa kingdom, para sa ikalwalhati sa Diyos. And then, nag-send ka ng link, hindi dahil nandito ka, kundi gusto mo din sa mga kaluluwa para maluwalhati natin ang Diyos. At ang resulta, mga kapatid, hindi sayang ang ating ginagawa. Hallelujah. Kaya ang ginagawa sa bawat isa, mga kapatid, dito sa 1 Corinthians 3 verse 13 to 14, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Susubukin ng apoy kung ang itatayo ng sinuman ay nanatili, tatanggap siyang gantimpala. Imagine mga kapatid, hallelujah, nakita ko yung ah, ah, area of sanctuary mga kapatid, nagsimula po at ito ng 2022, hallelujah, at muling binangon ng Diyos. Dahil mga kapatid, hindi nga talaga sayang yung pagpapagal dito mga kapatid. Isa, dalawang kaluluwa lang mga kapatid. Laksa-laksang mga angel na masaya mga kapatid. Kaya ang gagawin natin, Lord, thank you. Hallelujah. Kaya isa lang din ang ating panalangin dito mga kapatid na marami pa makabalik na mga kapatiran dito sa area of sanctuary. Amen mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi dito sa 1 Corinthians mga kapatid, chapter 3 verse 14, basahin nga natin mga kapatid. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 14. Hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ng magsasayay, sapagkat siya ay sa pamagitan ng apoy inihayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. 14. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itatayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng gantimpala. Praise God. Hallelujah. Ganun din po tayo ngayon mga kapatid. Tatanggap tayo ng gantimpala pag tayo po, hallelujah, ay nanatili at pinatayo ulit ng Diyos ang area of sanctuary mga kapatid. Imagine mga kapatid, hallelujah, sino bang nag-akala, hallelujah, na maitayo to ulit? Praise the Lord, hallelujah. Kaya sabi ko nga sa mga owner, hallelujah, kayong mga owner, magpakatatag kayo. Kasi ang kaaway, kayo po yung unahin nila. Kasi kung walang owner, paano na lang yung mga members? Hindi naman din sila papasok. Kasi ang owner, sila talaga yung taga-una. Or hindi naman owner. Pero si Diyos, ang Diyos talaga yung maglagay sa atin ng lakas, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na owner ako, ah, ako yung masunod. Hindi, dapat pa rin sa Panginoon talaga. Ang Diyos lang din talaga ang masusunod mga kapatid. Kaya nakaka-bless, no, mga kapatid, na tinayo ng Panginoon ulit
ang area of sanctuary, no? Hallelujah. Imagine mga kapatid, ilang beses na tong sinubukan sigurong itayo. At ngayon na itayo na talaga mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dito po tayo mga kapatid sa ating punto. Hallelujah. Wala talaga akong background mga kapatid no kasi nandito man yung amo ko ba. Hallelujah. Praise God. Dito po tayo sa unang punto mga kapatid. Ayan. Sa unang punto po tayo para po mas mabilis no mga kapatid. Hallelujah. Bilang isang mga lingkod na ng Diyos at ginagamit na ng Panginoon, tayong lahat po mga kapatid ay gagamitin pa sa mahaba pa mga kapatid. Dahil marami pa po ngayon na aanihin. Kunti lang ang mga ngani. Amen? Kaya tayo po, patuloy tayo. Amen mga kapatid, patuloy tayo. Anong patuloy? Patuloy tayong na maglingkod sa Diyos. Kahit man ano pang mangyari sa mundo mga kapatid. Praise God. Patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano yung inyong mga pinagdaanan mga kapatid sa buhay. Praise God. Hallelujah. Pero alam nyo ba ang magkapag-comfort lang sa atin ang salita ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng excitement na magising na naman ako dahil ganito ang gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Yan po mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa time na tayo po'y tinawag ng Diyos, katulad ngayon sa ating kapatid na aming kapatid na Sister Papsiken, na masaya po ang Diyos kapatid na hindi mo po siya dinididma sa kanyang calling. Kasi kung dinididma mo kasi, marami siyang pwedeng gagamitin. No? Katulad, alam niyo ba alam niyo naman si Juna, mga kapatid, sa tawag ng Diyos, hindi man natin na physically marinig ang boses ng Diyos. Pero maramdaman mo siya. No? Maramdaman mo yan. Katulad ni Samuel, mga kapatid, 3 beses siyang nanaginip. Amen? At ganun din po mga kapatid sa atin. Maramdaman natin yan eh. Kaya, salamat sa pagtugon, no, mga kapatid. Praise the Lord. Dito po tayo sa isang punto, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating key verse na binabasa, mga kapatid, una dito, stand firm. Bakit kailangan nating magpakatatag? Amen? Hallelujah. Reason, mga kapatid, bakit kailangan nating magpakatatag? Kasi may kaaway na gustong matinag tayo. Amen? Sa context ng 1 Corinthians chapter 15, may mga nagsabi dyan na walang resurrection sa verse 12. Pag inalis mo ang resurrection, sayang lahat ng ginagawa natin mga kapatid. Pero dahil totoo ang resurrection, mababasa natin sa verse 20 mga kapatid. Basahin nga natin. Hallelujah. Okay. Basahin natin mga kapatid para maintindihan natin. Kailangan natin maging stand firm kasi lahat ng ating ginagawa ay ito po'y may bunga mga kapatid. Okay, basahin po natin mga kapatid ha. Okay, praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 20, datapwat si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siyang naging pangunahing bunga ng nangatulog. Amen. Hallelujah. Dito natin makikita mga kapatid ng Diyos po ay muling binuhay. Praise God. Dahil may naging totoo mga kapatid na ang Diyos po ay muling binuhay, mag-stand firm tayo sa Kanya. Yung pangako niya mga kapatid. Letter B, paano magpakatatag? Tumayo tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano daw? Tumayo ka sa Ebanghelyo ng Diyos. Ano yung Ebanghelyo ng Panginoon mga kapatid? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyo namang tinatanggap na siya naman ninyong pananatilihan o pananatilihan sa pamagitan naman nito, iligtas kayo kung magtiyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan.
sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tanggapin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa nakasulat. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa nakasulat. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tumayo ka sa pangako ng Diyos. Hindi lang pangako, mga kapatid. Mayroon pa siyang pangako na everlasting life na ibigay niya sa atin, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, sa buhay natin dito, mga kapatid, alam natin, pag may problema tayo, pag may pambabatikos, kasi tayong lahat, mga Kristiyano, may maninira sa atin, pag tayo'y napilyor, magkakatatag ka. Huwag kang mapinas. Kung nakagawa tayo ng kasalanan dahil hindi naman tayo perfect, at least na alam natin yung kasalanan, magpakatatag lang at bumalik agad sa Diyos. Lord, patawarin ako, magpakumbaba ulit tayo sa Diyos. Amen? Stand firm. Hindi yung pagkakamali natin, yun po ang maging dahilan na lumayo tayo sa ating Panginoon. Kung mayroon tayong pagkakamali. Hallelujah, maging isip natin, maging pananalita natin, maging ang ating paningin, mga kapatid, even ang ating puso. Kaya lagi nating ipabakod sa Diyos. Kaya stand firm, no? Point number 1, kailangan nating mag-stand firm, mga kapatid. Letter A, bakit kailangan magpakatatag? Kasi, ano daw mga kay letter A? May kaaway na gustong matinong ka. And then, paano magpakatatag? Kailangan natin, letter B, tumayo tayo sa Ebanghelyo ng Diyos. Tayo naniniwala na si Kristo namatay at inilibing muling binuhay. At tumayo sa pangako ng ating Panginoon. Number 2 na mga kapatid, magsigasig sa paggawa na gawain ng Panginoon. Always abounding, mga kapatid. Number 2, maging masigasig palagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Letter A, kailangan natin gawain at trabaho na ginagawa ng Diyos. Greek word, ergon kyrio. Pero hindi niyo maintindihan, mga kapatid. Trabaho ni Lord mismo. Ano daw gawain o ano ang gawain ng Panginoon? Trabaho ni Lord mismo ang pag-sulwining. Maging sulwining tayo. According sa Mark 16 verse 15, mga kapatid. Dahil magsisipatan tayo palagi sa gawain ng Diyos, lagi tayong magsulwining. Mark 16:15, mga kapatid. And then, number 2, discipleship. Matthew 28 verse 19, mga kapatid. Number 3, pag-ibig sa kapatiran. Pagmamahal sa kapatiran, mga kapatid. Amen? And then, number 4, paglilingkod sa church. Itong ginagawa natin, mga kapatid. Number 5, pagtulong sa nangangailangan. Yan po ang ating always abounding, mga kapatid. Always abounding sa kanyang salita. Paano natin masig-asig ang palagi? Laging umaapaw, laging sobra? Paano natin maisiguro, mga kapatid, na nasigasig tayo? Hallelujah. Hindi lang siguro pag may time. Hindi lang pag may gana lang. At hindi lang pag may nakakita lang. Kundi palagi. Kahit ikaw lang yan. Kailangan naramdaman natin yung presence ng Diyos. Kailangan nandoon talaga tayo, mga kapatid. Kahit walang gana, Lord, wala akong gana ngayon, Lord. Turuan mo ako, Lord, para magkaroon ako ng excited na naman. Amen, mga kapatid. Ang dahilan kasi sa isang tao, mga kapatid, na wala nang gana sa gawain dahil po sa mga problema. Dahil sa mga pag-uusig. Dahil sa mga naranasan, mga kapatid. But, ang application po natin, magsipag ka pa o napapagod ka na. Praise God. Kung napapagod na tayo, bumalik tayo sa cross. Bumalik ka sa resurrection. Kung kailan ang Diyos, mga kapatid, hindi napapagod. Hallelujah na. Buhatin yung cross para lang sa ating mga kaligtasan. Kaya nakakagalak, mga kapatid, na kabahagi tayong lahat doon nung ang Diyos po ay namatay sa cross at dahil sa ating mga kapatid. Amen? Hallelujah.
Hallelujah, hindi napapagod ang ating Panginoon sa ating mga kapatid. Tayo minsan pagod, minsan kawalan sa time, pero ang Diyos hindi po nawawala ng time sa ating mga kapatid. Kaya sa buhay ng bawat isa mga kapatid, laging abounding sa salita ng Diyos. Hallelujah, umaapaw yung mga salita ng Diyos mga kapatid sa panahon ngayon. Pero ang sabi, padalhan ko kayo ng kagutmanan, hindi kagutmanan sa tinapay. Hallelujah. Kaya darating talaga yung panahon, mga kapatid, na wala na pong mga salita ng Diyos. At doon na po nila ma-realize na mahalaga pala talaga ang Word of God. Kaya ngayon dito sa area of Sanctuary, sa Family Jacob, mga kapatid, hindi po sa lahat ng panahon tayo magkasama mga kapatid. May mga panahon na hindi nyo na po magkasama ang inyong katabi ngayon. May mga panahon na alaala na lang din po. At may mga panahon na alaala na rin po ako sa inyong lahat dito mga kapatid. Kaya lang, isa lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Kahit anuman ang mangyari pa sa mundo mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayo sumunod sa Diyos. Patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon hanggat may buhay pa tayo mga kapatid. Dahil ang buhay na natira sa bawat isa ngayon, ipapagamit na po natin ito sa ating Panginoon. Huwag na natin sayangin pa ang buhay na hinihiram lang po natin sa Diyos. Huwag na po natin sayangin pa kung ano pa po yung mga gusto nating gawin mga kapatid, kundi ipagamit po natin ito para sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Dahil ang Diyos lang nakakaalam sa ating lahat. Ayaw ng Diyos mapahama kayo. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na mawala tayo. Kaya nire-restore ng Diyos ang BR na ito kasi mayroon pa siyang nais na iligtas dito mga kapatid. Siguro yung mga viewers, yung mga listeners dyan sa baba, kayo ang tinawag ng Diyos. Lagi nating tandaan mga kapatid na ang Diyos laging nagmahal sa atin. Sumusunod-sunod yan sa atin mga kapatid. At sabihin pa natin na ayaw ko na Lord maglingkod sa iyo. Kahit si Jonas mga kapatid, umiiwas siya sa tawag ng Diyos. Pero anong ginagawa ng Diyos? Ibabalik at ibabalik sa rin dyan. Kaya huwag kayong magtaka kung ibinalik kayo ni Lord dito mga kapatid. Dito ang ministry natin. Last na chapter mga kapatid, dito po sa point number 3, hindi masayang ang inyong pagpapagal. Ito po yung ating key verse at ito po din ang ating topic mga kapatid. Praise God. Hindi sayang, not in vain. Bakit kaya ito mga kapatid? Pinapaalala ng Panginoon, not in vain, hindi masayang. Number 1 na reason, dahil may resurrection. Ang Diyos namatay sa 3 araw na buhay mga kapatid. Kung walang resurrection, sabi ko na kanina, wala pong saysay ang ating pagpapagal. Pero meron. Kaya hindi sayang ang ating mga ginagawa. Reason number 2 mga kapatid, dahil para sa ating Panginoon. In the Lord. Pag naglinis tayo ng church, para sa Diyos itong ginagawa ko, hindi para makita ako ni Pastor. Kung nag-send tayo ng mga link, para to sa iyo, Lord. Gusto ko, Lord, na hipuin mo ang puso ng mga favors. Hallelujah. Gusto ko na marami pa po kayong gagamitin. Gusto ko, Lord, na marami pa po kayong mai-restore. Hallelujah. Siguro mayroong emergency ang Panginoon dito sa area of Sanctuary na kailangang makarinig sa salita ng Diyos. Kaya sa mga leaders na ginagamit ng Diyos, not in vain mga kapatid. Dahil, hallelujah, sa Panginoon tayo nagawa. Ang nag-preach tayo, nagbahagi ka sa salita ng Diyos, nag-lead ka, hallelujah, sa devotion, ano pang mga pag-lead natin sa praise and worship.
Nag-iimsi ka? Ang sabi dito mga kapatid, not in vain. Dahil sa Panginoon natin, yan, ginagawa. Pag umiyak ka sa altar, para sa kaluluwa, amen, hallelujah, in the Lord yan. Praise God, hallelujah, thank you. Hallelujah. At nang ginagawa mo yan, mga kapatid, para sa Panginoon, hallelujah, hindi mawawala yan. May sukli yan, mga kapatid. No? Ano ang sukli sa pagpapagal natin? Anong sukli na ibigay ng Diyos? Eternal reward, mga kapatid. Eternal reward. Na ang sabi niya doon sa Revelation chapter 22, verse 12, mga kapatid. Eternal, everlasting life na ibigay ng Panginoon sa atin. Praise God. Hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, sa 22 verse 12, narito ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Praise God. Hallelujah. Kaya huwag tayong mapagod mag-preach, mag-word of God, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, mga kaluluwang naligtas. Kung tayo po ay nakapag-share, 1 Thessalonica chapter 2, verse 19 to 20, kayo'y aming korona. Sister Popsicle, kung meron kang kapatid dito na nabahagian mo sa salita ng Diyos, nagbago ang kanyang buhay, meron kang korona sa Diyos. Paglago ng karakter natin, yung ating karakter, mga kapatid, dati, hindi tayo mapagbigay, hindi tayo mapagmahal, hindi tayo magpapakumbaba. Ngayon, meron na tayong pagpapakumbaba. Hallelujah. Yan ang sukli ng pagpapagal natin sa Diyos. Pagluwalhati natin sa Diyos, mga kapatid. Matthew chapter 5, verse 16, mga kapatid. Kaya, praise the Lord, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, na dito lang po tayo, mga kapatid. Magpakatatag tayo, huwag tayong matinag kahit anuman ang problemang dumating sa buhay natin. Tumayo tayo. Tumayo tayo dahil ang ating Diyos ang ating pinaglingkuran. No, mga kapatid, maging masigasig palagi. Number 2 na punto natin. Hindi pag may gana lang, hindi ang sinasabi palagi umaapaw ang saya. Bakit? Kasi hindi sayang yung ating pagpapagal, mga kapatid. Praise the Lord. Pag umiiyak ka, pinag-pray mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, hindi yan sayang, kapatid. Ilang taon na ba ako nag-pray, sister? Bakit hindi pa nagbago yung kapatid ko? At hanggang ngayon ay ganyan pa. Ipag-pray natin lagi. Hindi nakakapagod, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah. Sino ba dito sa atin napapagod? Ngayon, sino ba dito sa atin naglilingkod pero pagod? Pagod nang mag-pray, pagod nang mag-serve, pagod nang magmahal. Parang feeling natin, mga kapatid, sayang na ang lahat. Kung ikaw yun, tayo yun, mga kapatid, tumayo tayo. Itaas natin yung ating mga kamay at i-remind natin sa ating sarili mismo, hindi sayang ito dahil sa Panginoon ko to ginagawa. Hindi sayang ang luha ko dahil sa Diyos ko to. Iniiyak ko to sa aking mga kapatid na nawala na. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo, maging masigasig tayo, dahil malapit na ang ani natin. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Ito na po. At doon na sa kanyang pagbabalik, magbabayad po siya sa ating ginagawa, mga kapatid. Kung gusto nating isurrender yung pagod natin, lumapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, Lord, pagod yung puso ko. Pagod yung puso ko, Lord. Dahil marami akong problema. Isurrender natin lahat sa Diyos, mga kapatid. Kaya, salamat sa ating Panginoon na hindi sayang yung ating pagpapagal sa oras na. Dito lang tayo magtatapos, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Ama naming banal, makapangyarihan ka, Lord. Hallelujah, salamat, Panginoon, na muli, Lord God, na pinapaalala mo po sa amin na hindi sayang, Panginoon.
ang aming pagpapagal. Hindi sayang, Lord. Hallelujah, ang inyong mga salita na aming nabibitawan ngayon. Dahil ito po'y magbunga, O Lord God, ng maraming bunga, Panginoon, even sa aming mga sarili, Lord. Salamat, Panginoon, sa muling pagbukas po ng Area of Sanctuary ng aming kapatid na si Sister Papsi Kill. Patuloy mo po siya, Lord, na tulungan at palakasin, Panginoon. Hallelujah. Hindi po mali ang kanyang mga desisyon. Lord, every Sunday lang po ito, Panginoon. Ako po'y nagmamakaawa sa Lord ng provision. Ibigay mo po sa bawat isa na nalagay sa mga schedule, Panginoon, sa mga preacher, Panginoon. Hallelujah, Lord, at sa aming mga amo, Lord. Hindi nawa maging hadlang ang aming mga amo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na muli, Panginoon, na ang salita mo na ito ay hindi po ito matatapon. Dahil sabi mo nga na hindi po ito sayang. At sabi mo nga sa Isaiah, Lord, 55 verse 11 na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo na walang bunga. At ako po'y naniniwala, Lord, na magbunga po ito ng marami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah sa mga bang lingkod na ako po inyong muli ginagamit, Panginoon. At sa susunod, Lord, hiling ko pa rin, Panginoon, ang provision na mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon at salamat at ibibigay ko na po sa ating isi. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, mga kapatid.